Hello guys! Hello butterflies! Ituturo ko sa inyo ngayon ang process sa airport. If you plan to go abroad or if you plan to travel outside our country, I don't know if the same po ang process internationally, but this is just based on my experience. First step, of course, is you have to secure your travel or your ticket in an airplane. Whatever you choose, for example, you are going to board on an airplane in AirAsia, in Philippine Airlines, Cebu Pacific, pwede mo naman siya gawin online or pwede ka mag-book online. And 72 hours before your flight, kailangan nakapag-register ka na online sa e-travel because this is a mandatory requirement from Philippine government. Kung okay na, lahat dala mo na, pasok na tayo sa airport. Of course, bago ka pumasok, alamin mo muna kung anong terminal number ka. Kasi pwedeng nandun ka sa Terminal 1, Terminal 2, or Terminal 3. Sa case namin, nandito kami sa Terminal 3. Makikita mo naman yan sa itinerary receipt mo. Reminder lang sa'yo na much better na 4 hours before your flight ay nasa airport ka na dapat. Gate 7 kami pumasok. Ipinakita ko sa guard ang ticket at saka yung passport ko. Next ay kailangan mo na magbayad ng tax kung hindi ka pabayad. Pero pwede ka naman magbayad online. Cebu Pacific app kami. Using your GCash, magbabayad ka ng 1,620. May karagdagan lamang na 50 pesos kung magbabayad ka online. Pero pag hindi ka pabayad online, ay magbabayad ka sa counter. Hanapin mo na lang yung counter doon sa airport. Then after that, magtanong ka sa counter if saan ka napipila. Kami, ang itunuro sa amin ay ang letter E. So may mga letter yung mga counter na yan. Punta ka din sa letter E and then doon ka pipila para kumuha ng boarding pass. Nakalagay naman doon kung pwede ka na mag-check-in. Pag naka-announce na or naglagay na sa screen na pwede ka na mag-check-in, pila ka na doon, mas maganda kung wala ka namang check-in luggage. Kung hand carry ka lang naman, ay madali kang makakuha ng boarding pass. Pakita mo lang passport mo, itinerary receipt mo, at ang resibo ng travel tax na binayaran mo. Next ay pipila na for immigration. Ibigay mo ang passport, boarding pass at ibang documents na hihingin sa iyo ng immigration officer. Then pag okay na, mag-stamp na siya sa passport mo and proceed ka na sa security check. Doon naman sa security check, i-scan ang luggage mo at ang katawan mo, then tatawagin ka if may problema. Pero pag wala naman, ay punta ka na sa assigned gate kung saan kayo mag-onboard. Mag-antay lamang ng mga announcement kasi sometimes nag-iiba po ang gate number. May mga monitor naman dyan, lagi mong tingnan yung mga screen kasi nakalagay naman doon kung anong gate number ka dapat pumunta. Pag oras na ng flight, tingnan mo sa boarding pass kung anong group number mo. If 1, mauna kayong pumasok. Ibigay mo lang doon sa nag-aantay sa gate ang passport at saka yung boarding pass na nakuha mo kanina. If halimbawa group 5 ka, antayin mo muna makapasok ang group 1 to 4, then saka na kayo papasok. Pero minsan nakakalimutan naman nila. Yun lang ang na-observe ko. So depende siguro yan. Then pasok ka na sa airplane. Pagpasok mo sa airplane, of course, dapat alamin mo kung anong seat number ka. Hindi ka pwedeng basta-basta umupo na lang kahit saan. Ang seat number mo naman ay makikita mo sa boarding pass na hawak mo. And then, of course, happy trip na lang sa'yo and good luck sa pupuntahan mong bansa. Okay, I hope nakatulong ako sa inyo sa ginawa kong video ito. See ya on my next vlog. If hindi ka pa nakaka-subscribe in my YouTube channel, please subscribe and enjoy Jack of all trades and please do follow my Facebook page, Maestra Annie. Bye-bye, babush!